Ay, ang taas ko na. Ito po ang ating pagkain ngayon. Yan, ganyan siya kalakas. Ibang dimension naman to. Ganda. Bro, camping. Mala jungle adventure. Oh, yan, ganyan kaganda. Sobrang mafag na. Hello mga kasama, welcome back sa ating another camping videos. At ngayon, merong tatlong bago sa atin. Dala ko nga pala yung ating bagong RC. Ito yung Vanquish Buggy. Mamaya pagdating natin sa campsite, discuss ko kung ano yung mga binago ko dito. Sa riding gear, meron tayong bagong sapatos. At ito na yung madalas kong gagamitin ngayon. Ang pinakalas, meron tayong portable bonfire. Kaso nasa loob ng motor, kaya ipapakita ko na lang later. Kaya tara, punta na tayo sa Camp Mount Banoy. Approximately nasa 200 km away from our house. At ngayon nandito na ako sa Startol. Ang isa-search pala natin is Vista Manuel Mount Banoy. From here, nasa 46 kilometers away na lang. So ito yung last na gasoline station. So napakabilis na lang ng biyahe. Ang oras ay 12:11. Ito na yung dulo ng Startol. Na-check ko kanina, nasa 20 kilometers away na lang from ito yung dulo ng Startol. And kung mapapansin ninyo, nandito yung pinamalingki ko, sinabit ko na lang. Dati nilalagay ko sa likod ko, kaso nandyan yung RC kasi. Kaya buti na lang, napaka-flexible ng Zantes. And then kakaliwa tayo. Akala ko nung una sobrang layo ng Mount Banoy kasi 200 kilometers eh. Pero dahil nag-expressway tayo, kaya napabilis. Then kakanan dito, so mukhang bypass to ah. Bagong tabas lang to. Oh, ang ganda ng road oh. Para pa-take off na. Nice one. Pinapakita ko lang yung route para alam nyo kung anong klaseng kalsada yung papunta doon sa campsite. Sigurado maraming gusto rin pumunta dito after natin i-vlog kasi nabigyan natin sila ng idea. Para kumpletos recados, pati yung kalsada isama na natin. Pag medyo malapit na kayo sa last kantong papasukan, ingat lang kayo sa kalsada. Maraming basag at marami kayong makakasabay na mga trucks. Mas maraming sira na kalsada yung pabalik. Tapos marami din ditong ganyan no? Kaya nakakabulaga minsan pag lalabas sila sa linya. Ito naman yung barangay San Jose Sico. At pagkatapos ng arko na yun, dito tayo kakanan. May maliit na signage dyan to Mount Banoy. Medyo masikip ang kalsada. Ito tindahan ulit oh. Ito pa grocery oh. Tapos ang ganda ng kalsada. Ang lamig dito. Barangay Talumpok East naman ito. Ang ganda ng entrance oh. Ito mukhang magbabayad tayo ng environmental fee dito. Para saan po yan? Para po sa pagkakit Para ito sa ito registration namin. registration. Para malaman yung mga naakyat po at nababa ng mga tao. For safety rin po ano? May babayaran po ba dyan? Environmental fee po 20 lamang. pesos lang po sir. 20 po. Sir, tanong pa lang po, ano po ito sa sakyan sa likod? Ano po? 4x4 po. Laruan po yan. Thank you po. Ang ganda ng ahon. Delikado lang to pag pababa na. Kailangan mabagal lang kayo para hindi mabilis uminit yung preno. Lalo na sa kagaya kong naka-scooter. Parang sumakit yung tenga ko bigla. Ang bilis ko kasing umahon. Eto, Sitio Banoy naman. Let's go. Grabe ahon. Pero tiyak na mag-enjoy kayo sa road. Buti naka-automatic ako. Wala nang kakambyo. Tsaka malakas yung engine niya, 400 kasi. Yelo, basic lang sa kanya oh. Doon nga pala sa entrance, nakalimutan ko sabihin, magdala kayo ng extra ID para hindi yung lisensya yung iiwan nyo doon. Kasi kailangan mag-iwan ng isang ID. Ay, ang taas ko na. Nakakalula. Mag-iingat kayo dito pag pababa kayo. Siguro sa kalagitnaan, pahingan nyo muna yung motor nyo kung naka-scooter kayo ah, para yung preno lumamig. Buti malamig naman dito. Tsaka try nyo lang na brake muna sa harap, then pahinga yung harap, brake muna sa likod, ganun. Ito na pala yung Vista Manuel.
Ba't ba ako lumagpas? Yun naman yung sinearch ko ah. Ayan, dito na yung Vista Manuel. Let's go. Grabe, nakakatakot pala dito. Hello ma'am. Hello po. Hello po. Rose po. Saan po sila madalas nagka-camping ma'am? Dito lang po. Ah, okay. Ito na yung pinaka-perfect spot ng campsite na to. Ayan. Para sa mga may takot sa heights, dito medyo mati-trigger yung fear mo eh. Kasi pagpasok ko pa lang dito sa campsite nila, nakakalula eh. Akakalain mo pang may bangin siyang ganyan. Kasi pag nandito ka, nakaapak, hindi mo makikita yung bakod sa baba. Kaya akala mo pag nadapa ka, tapos gugulong ka, malalaglag ka sa baba. No? So yung height dito, para kang naka-drone. Para kang nakasakay sa drone mismo. Kasi kapag nagpalipad ka ng drone mula dun sa baba, ganito rin siya kahataas eh. Di ba, 500 meters yung kaya ng drone. Halimbawa yung sa akin. So ganyan din yung makikita mo. Di ba, pagka nagpapalipad ng drone, ang ganda nakikita nung yung footage habang pinapalipad mo siya, no? Ngayon, pag nandito ka, mismo sa mata mo, makikita mo siya eh. Kaya ang ganda mag-relax dito. Okay, bababa ko muna tong laruan natin. So kahit na abutan tayo ng tanghali, okay lang kasi malamig yung klima dito. Ayan. Nakaka-excite. Safety ko lang yung helmet, baka bumagsak. Ngayon, bago ko ibaba tong bag, unahin na natin yung ground sheet. Tutumba yung motor. Kailangan natin ng tali. Hindi, hukayin ko na lang yung sa side stand niya. Alright, so ito yung ground sheet natin para yung gamit hindi malagyan ng buha-buhangin. Yung process ng pagsisetup natin is pare-pareho lang naman. Kung paano yung pagkakasunod-sunod. Ngayon, ganun din sa pagliligpit. So kung ano yung inuna mong ibinaba, yun din yung pinakahuling ililigpit mo. Kasi pagka memorize mo na yung ginagawa mo sa pagka-camping, kumbaga nababawasan yung stress, yung pressure, yung pagod. Kasi nakasetup na sa mind mo kung ano yung paraan ng pagsisetup, paano yung pagkakasunod-sunod. So kahit hindi mo iniisip, kusa yung katawan mong kumikilos eh. Pati yung paraan ng pagtatali sa motor. Pangalawa, hindi ko na inaalis yung mga gamit ko sa motor, lalo na dito sa bag ko. Kaya hindi ka nag-iisip kung ano yung makakalimutan mo. Ang pwede mo na lang makalimutan is yung sangkap sa pagkain. Ngayon, may tendency matumba papunta dito yung motor. So, dito mo kukunin yung bag. Para kung tumumba man, nandito ka. Kasi naka-side stand naman siya dun eh. Ayan. Okay, safe. Teka lang. Bago tayo mag-setup, eh, kainin ko muna tong binili ko sa Dunkin. Di pa ako nag-almusal eh. Dumiretso ako dito. Ito, tuna banwich. Ganda dito. Ilang beses ko nang sinabi, sa lahat na napuntahan ko, ito na yung pinakamaganda. Ngayon, ganun na naman. Sa lahat ng napuntahan ko, ito yung pinaka-relax yung nakikita. In terms of view, ito yung, I should say, the best. Sa nakikita mo sa mata, marami kasing campsite na ganito rin yung view. Kasing ganda nito, pero naka-drone shot. Ito, nandito ka, drone shot yung nakikita mo eh. Ang galing eh. Ayun sa may-ari, may nila na daw yun. Hindi lang kita sa camera, pero ayun Dahil di ba yung earth, bilog. So pag ganyan na yung lupa doon, kaya mga building na lang nakikita mo. Siguro Makati yun. Ngayon, magse-setup lang tayo ng mabilisan. Pero, papakita ko muna sa inyo kung ano yung laman ng bag ko. Ito yung lamesa, pole ng canopy. Waterproof nga pala itong bag ko na Motowolf 66 liters, yung pinakamalaki. So ito yung aking mga balde, planggana at pang-igib ng tubig kung sakaling malayo. Stove, upuan, kumot, frame ng tent. Ito yung tela ng tent, yung cover, tsaka yung net, bubong ng canopy, at yung cot bed natin. So mali ako, no? Dapat yung bubong ng canopy, yun yung nasa itaas. Para pagka nag-setup ka, mabilis mong maitatay yung canopy. But since hindi naman umuulan, so swerte. Nakakalimutan ko yan. Actually, dapat una yun eh.
And then after that, itatabi ko muna tong bag ngayong nailabas na natin. And by the way, yung tsinelas ko nandito nga pala. Dahil nadudumi yan, nilabas ko siya. Tapos may balot siyang plastic. Ngayon, isasabit ko yan dito. Para sa mga gusto naman bumili ng gantong motor. Hindi at least meron kayong idea. Papatong ko muna siya dyan. And then, eto, sasabit ko dito. Ayan, so, ganyan siya ngayon. Make sure lang na lagi nakasara. Baka kasi biglang umulan. Mapapasukan ng tubig yung loob ng bag. Right, ngayon naman, mabilis lang ang setup. Observe nyo na lang kung sakaling ganito rin yung gamit ninyo. Ngayon, ang diskarte, kung meron man kayong peg bag, ang gawin nyo, para di kayo kuha ng kuha dito, kunin nyo na lahat. So, ang bilang ko is 10 pegs yung magagamit, kaya kukunin ko na lahat yung 10. Tapos, dala mo lagi yung martilyo. Yung ground dito nga pala is matigas. May possibility lumakas yung hangin dito, kaya ganito yung pegs na lagi natin ginagamit. Para hindi basta-basta mahila sa hangin. Ngayon ko lang gagawin to. Unahin ko yung sa harap na pegs. Tinitignan ko lang kasi ng magandang angulo yung background. Kailangan kitang-kita talaga ito. Kasi pag inatras natin doon, puro puno yung makikita. So dito ako magbibilang ngayon. Okay, yung mga pole na gamit ko is ito pa rin yung kasama doon sa black dog na canopy. Mas maganda sana kung may alloy. Gusto kong magpalit para hindi nangangalawang sana. Tsaka mas magaan, kaso wala pa akong mahanap na kasing taas nito. Medyo malakas na yung hangin dito. Kaya kailangan unahin na natin yung tali dito sa dulo para mag-lock na yung canopy. Okay, ngayong isasaksak natin, yung mga tali ko, di ko na tinatanggal yung pagkabuhol. So sa dulo ng tali na to, mayroong ganyan. Yung sakto lang makakapasok tong tali, pag shoot mo dito, itali mo na kagad. Ganito yung pagkakatali niya. Yan, basic lang yan. Ayan, lumakas yung hangin. Okay, okay lang yan. Pa isa-isa, nangyayari talaga yan. No? So isa lang muna, and then, hilahin mo. At least, hindi na umaangat ito. Hindi siya makakalas ngayong humahangin, di ba? So, ito ngayon, hilahin mo. Tapos, i-pegs na natin. Okay. So, hindi ko na rin tinanggal yung pagkakatali nito eh. Ito yung pagkakatali ko na pwedeng higpitan. So, kahit hindi na natin i-slant yung peg, no? Kasi matigas yung lupa eh. Ibaon mo lang ng todo kasi baka matisod yung mga kasama mo. Kaya ibang tao, kaya maging ikaw. Ayan, humahangin ulit. Pero at least hindi na tatanggal yung tent, di ba? Okay, ngayon naman, 4 na pegs na lang kailangan. Yun ay para sa 4 na corner. Lagay mo lang ng ganyan. Pati sa kabila, tansyahin mo lang. Then, syempre, unahin natin yung dito. Kasi ito yung unang binabangga ng hangin eh. Pag hinila nyo to, huwag nyong hihilahin ng diretso. Ang hihilahin nyo mula doon, papunta dito. Kaya dito ka magpepegis ngayon. Tapos sa kabila naman, ganun din. Then since nandito na yung pegs natin, di na tayo pupunta ulit dun sa bag. Ayan, sa paghila, doon naman ang hilahin natin, papunta dito sa baba. Isa pang reason kung bakit gusto ko tong peg na to, kasi pagka hihilahin mo siya, meron siyang hook dito. O kaya dito. Ngayon, kung ayaw mong kumalas yung tali, pwede mong ipasok yung tali dyan sa butas. Or kung mabilisan na gusto mo dito sa ilalim. Napakatibay na ito. Tagal ko nang ginagamit. Yun nga lang, nangangalawang siya. So, pagkatapos mo mag-camping, kailangan pinupunasan mo siya. Ngayon naman, ang next na itatayo is yung tulugan ko. Medyo matagal lang itinatayo to kasi meron mo na siyang higaan, may mga frame sa ilalim, pagkatapos lalagyan mo pa ng cover. Kaya matagal. Ngayon, so shortcutin lang natin. Alam ko maraming may gusto nito. Medyo pricey nga lang siya, kaya kung talagang gusto nyo to, pag-ipunan nyo para di na muna kayo madoble. Ganyan kadami yung mga tubo niya. Di ba, pagka nag-trekking naman tayo, sa susunod na mga contents natin, di natin kasama yung motor. Backpack lang yung dala natin. So, try naman natin yung pinaka-minimalist na pagka-camping. Ngayon, ito yung 4 na paa ng cot bed. Ito yung nagpapadami sa bit-bit natin. Kasi ito, ang laki ng space na kinakain niya. So, kung nagte-trekking ka, hindi siya advisable kahit na gusto mong naka-elevate ng konti yung higaan mo. Ito yung matagal ginagawa, yung pag-shoot ng 2 tube na yan dito. Kaya, shortcut ko na lang, ginagawa ko ng transition. Ito naman yung sinasabi kong cover niya. Parang kulambo. Actually, okay na dito eh. Oh.
Kahit di ka mag-canopy, no? Pwede rin, no? Tsaka may pagkain na lang dito. Ang ganda dito kasi yung weather nila, tingnan mo maulap. Siguro, tansya ko nasa alas 3 na ng hapon. Gusto ko lang ipakita at hanggat maaari ipadama sa inyo kung gaano kasaya mag-camping, especially kung ikaw lang mag-isa. Lalo na pag nasolo nyo yung campsite, malaya ka, oh. Ito pa yung the best. Pwede pa mag-bonfire dito. Abangan nyo mamaya. Excited ako ipakita sa inyo kasi maging yung mga coworkers ko sa UNTV, na-impress din sila dun sa portable bonfire natin. Grabe, no? 300 pesos. Ganito na yung makikita mo. Alright, ngayon naman, upuan at lamesa. So, ito na lang yung last two. Ito na ang aking lamesa. Malaki lang talaga siya eh, no? Pero ganun din eh. Pag wala to, magdadala ako ng sampayan ng mga plato. So, additional na naman sa space yun. Tsaka pag nilipat po yung pwesto, halimbawa gusto mong magluto sa labas ng tent mo, isang bit-bitan lang, di ba? Tapos ito naman yung kalan, di ba? Halimbawa dito, kunyari lang guys lalagay kong upuan dyan. Tapos lalagay ko yung mesa ko dito habang nagluluto tayo. Diba? Kita yung view. Oh. Kahit nakikita nyo nakatutok yung araw sa akin, malamig naman yung simoy. Oh. Ayan, tapos yung mga pinagbalutan ng mga gamit, lagay na natin lahat dito. Kasi baka humangin. Ito nga palang basket, nakalimutan ko. Dati, yung motor ko, ilalagay ko dito. Eh, since wala naman tayong kaharap, tsaka wala naman possible na dadaan. So, ang motor natin, ilalagay natin dito. Para doon sa thumbnail ko. Kasi kailangan sa thumbnail, hindi pa nila piniplay yung video. Alam na kaagad nila kung ano yung ini-expect nila. Ngayon naman, mga kaldero. Yun, ganda ng pwesto natin, nakakapanibago. Liwanag ko ngayon eh. Yan, grabe ang relax dito. Etong hook na to, hindi naman talaga to gawa para dito. Sumakto lang. Actually, malaki nga yung butas nito, pero pag nilagay mo, naglalak naman siya. So, kagaya dito sa lugar na to, may chance na lumakas yung hangin. No? So, mas magandang hook yung hindi nakakalas sa mismong pinagkakapitan niya. Ito namang magnetic hook. Para yan dito. Pag bibili nga pala kayo ng ganito, ingatan nyo itong mga carabiners niya kasi mahina lang. Wag nyo nga hayaang pag ginanyan mo, lalagpas siya dito. Yan, kasi pag bumuka siyang gano'n, hindi mo na may babalik. Kasi ang mangyayari, ayan, nasira na. Maluwang na. So yung bakal na yan, lumusot siya ngayon. So, kaya wala na siyang spring. Kaya kapag ginagamit ko to, tapos humangin, malalaglag tong light bulbs. Ayan, medyo sumikat na naman yung araw. Shades muna tayo syempre. Alright. Sa gamit natin, ito muna kasi may balak akong magpalit ng isang set na. Gusto ko iisa lang yung brand. Sa ngayon, Cobea muna yung gamit ko. Ang problema ko lang kasi dito, yung kanyang non-stick frying pan ay nagasgas na, no? Dahil kahit nilagyan ko ng papel, ay nagagasgas yung gilid niya. Pati yung mga plato ko, gusto ko kasi isang brand. Ngayon, ito naman yung madalas kong sinasabit. Yung mini chopping board, kutsilyo, stirrer, tong, kutsara, tinidor, at saka yung mga seasoning. Sa kabila naman, ito yung pangluto, non-stick frying pan, yung mga kalderong 3 size, takore at baso o tasa. Pang ilang camping na ba natin to? 17 yata o 18. So ito pa rin yung 4 na ilaw na ginagamit ko. Well hike. Hanggang ngayon okay pa. Tumatagal hanggang kinabukasan. At ito naman yung light bulbs. Para sa mga naghahanap naman ng ganito. At yung kasing tibay neto. Gantong brand yung hanapin ninyo. Or pindutin nyo na lang yung product dyan sa lower left screen ninyo. Dito. Pindutin nyo yan. Kung naka-cellphone kayo para lumabas lahat ito. At saka lahat ng ginamit ko, nandyan lahat. Ito na yung dalawa nating ilaw. Dati, yung power ng light bulbs, dito ko kinukuha. Ngayon, dahil may baterya na siya na 2 AA, so meron pa akong 2 sobrang ilaw. Kaya tumatagal din yung mga ilaw na to dahil pagdating ng gabi, pinapatay ko na rin siya. Ang iniiwan ko na lang nakabukas itong light bulbs. Tapos ito, reserba. Ayan, dito ko yan ilalagay para madaling abutin. I-atras ko muna tong upuan tsaka lamesa. Medyo uminit eh. Ang expect ko,
matatapos ako mag-setup ng medyo dumidilim. Pero mukhang napaaga pa ako. Kasi kagabing sinerge ko tong campsite na to. Sabi ko 200 kilometers ang layo nun. Tapos ang oras ng biyahe is 4 na oras. Umalis na ako sa bahay alas 9 ng umaga. Tapos namalengke muna ako sa Angeles. Alas 12, nandito na ako. Ang bilis din ng biyahe. Ang laking bagay na nakamotor. Kaya kung galing naman kayo ng Maynila, basic lang sa inyo to. Tsaka may mga nag-camp na nakasedan, di ba? Kaya yung kaya naman. So yan, magigib muna ako. Punin ko na itong dalawa. Sakto pakalapit lang ng CR nila dito. Ayan, ito lang sa likod ng tent ko yung tindahan at saka yung CR nila, pakalapit Dito sa tindahan nila, walang nagbabantay. May mga times kasi na walang tao dito, walang caretaker, at saka yung may-ari wala. Ito yung tinatawag nilang honest store. Kahit walang nagbabantay, ikaw mismo, susuklian mo yung sarili mo or magbabayad ka. Tapos, may mga prices sila dito. Ayan yung mga products na meron sila. Andyan na rin yung presyo. Ang napansin ko, wala silang rep, so kayo na mag-produce ng yelo nyo. Ito yung pera. Andiyan ka magbabayad, dyan mo ilalagay yung pera mo. Ito yung toilet. Ito rin yung isa pang toilet. Tapos may lababo sila dito. So dito na ako kukuha ng tubig. Okay. Aga ko natapos. Alas 4 pa lang. So, saing muna ako sa pinaka maliit. Itong mga lagayan ko na ganito, wala talagang tumatagal. Every time na magka-camp, panibagong ganito. Kailangan ko na yata ng mas matibay-tibay dito. Alam ko meron sa SM nito yung depth store. Yung para sa food talaga. Matibay yun Pero ang gusto ko kasi maliit lang Ayan, ito yung pinamili ko. Total, hapon na. Mababa na yung araw. Mas maganda, i-atras natin ng konti yung lamesa para habang nag-aayos tayo ng pagkain, maganda yung view. Huwag sanang matutumba yung kanin. Kundi, wala na akong isasaing. Ay, natumba yung baldi ko. Ubos yung laman. As in, ubos. Kuha pala ako ng tubig. Ito yung nabili ko sa Dali. Meron akong almusal, prutas, yung mga pinamalengke ko. Ang ulam natin ngayon ay pininyahang manok. At ito yung manok ko, quarter leg. Ang sabi ko dun sa nagtitinda, putulin yan ng marami kasi ako lang mag-isang kakain tapos maliit lang yung lutuan ko. Parang naging chicken nugget siya. Tapos ito naman yung sangkap, Alaska evaporada, pineapple chunks, green and red pepper, bawang, sibuyas, kamatis, carrots, paminta, at chicken broth cubes. Pwede rin natin samahan ng patis at syempre yung mantika. Yung tubig, eto, lagay lang natin dito sa side. Habang niluluto pa yung kanin, ihanda na ang sangkap. Hugasin muna natin yung mga gulay. Ayan na. Dahil mapurol yung kutsilyo ko, maiiyak na naman ako nito. Buti na lang dito hindi masyadong mahangin Ang unang gagawin, i-marinate muna natin itong manok sa sabaw ng pineapple. Ibubuhos natin dito. Napaka-konti lang pala niya. Anyway, okay lang yan. Konti lang din naman yung manok ko Ngayon, so lagay natin dito. Magigisa na tayo ng bawang, sibuyas, tapos kamatis. Unahin na ang sibuyas. And then ang bawang. Ilagay ang kamatis. Kapag medyo kumulubot na yung mga kamatis, tsaka natin ilagay yung manok. Tapos ayan lang natin maluto yung manok. Side A at side B. After 1 minute, italikod ang manok. Hindi ko na siya hinalo para accurate yung pagtalikod natin para lahat nakatalikod Ilagay yung natitirang sabaw ng pineapple. Lagyan natin ng tubig. At
Dahil ako lang naman mag-isa, kalahati lang ng chicken cube yung ilalagay natin. Yan. Tapos takpan. Hayaan natin ng 20 minutes. Check natin. Yun. Pwede nang ilagay yung pineapple chunks. At yung carrots. Haluin natin. At takpan ulit for 5 minutes. After 5 minutes, ilagay ang green and red pepper. Parang napadami o malaki lang yung hiwa. Tapos niya ilagay ang evaporada. Tansya na lang to. Tapos timplahan ng paminta at konting patis. At takpan ulit hanggang sa tuluyang lumambot yung mga gulay. Check na natin. Lumambot naman na yung mga gulay. Ayan, sabi nila tikman muna. Pero kahit anong lasa nito, yun na yun eh. Ang tamis. Medyo matabang siya. Baka siguro dahil ang dami ng tubig. Medyo hawig lang sila ng chicken curry. Habang kumukulo pa siyang ganyan, sasandok na ako ng kanin. Ito yung kanin natin. Medyo nasunog, sabi ko na eh. Naamoy ko kanina eh. Mukhang okay na to. So, sandukin na natin. Habang kumukulo. Mukhang sobra nga yung tubig kasi ang alam ko eh, dapat malapot to eh. Yun. Alright. Ito ang ating dinner. Ano na eh, 5:30 PM na eh. So pwede na, pasok na sa dinner time. Ito po ang ating pagkain ngayon. Pininyahang manok with isang bundok ng kanin. Ayan na, usok-usok pa. Kain po. Sa mga nanonood ng madaling araw, pasensya na. Imbis na matutulog na lang, mapapakain pa kayo. Tamis. Napaka-juicy nung manok. Sabi ko na yun. Masarap yung manok pag ganyan maliliit yung cut eh. Sabahan natin ng gulay para makulay. Cheers! Nabusog ako. Grabe dito. Alam mo yun, kahit wala kang, halimbawa, movie na dinownload sa tablet mo, o kahit na wala kang internet, kunyari, dito pa lang, oh. Ang ganda ng nakikita, oh. Ang swerte ng may-ari ng lupa na to. Meron siyang ganito. Kahit dito ka na tumira, eh. Tapos may grocery ka lang. Punuin mo yung rep mo. Once a week ka lang bababa para mamalengke. No? Pwede yun, no? Tsaka ang maganda dito, may internet. Naisip ko nga nung bagong taon, ang swerte nung nag-camping dito eh. Kita nyo yung mga nagpaputok, yung mga fireworks. Hindi ka nagagastos. Kala mo ang liit ng mundo pag nandito ka sa taas. Pero pagka ikaw na mismo yung dadan, ang layo ng biyahe. Isipin mo, ayun lang yung Maynila, tanaw mo dito. Pero kaninang nagbiyahe tayo, ang tagal. Ngayon, habulin natin yung oras bago tuluyang dumilim. Palipad tayo ng drone. Kahit pitik lang para may idea kayo kung nasaan ako ngayon. Ito nga pala yung aking drone. Ito yung DJI Mini 4 Pro. So hindi na ako bumili ng latest version kasi nagagampanan naman niya yung gusto ko. And nung nakaraan, di ba, nasira yung drone ko dahil sa sensor. Pagka sobrang selan ng drone, isang sensor lang masira, maraming madadamay na function. Tulad nun, last. Dahil sira yung sensor, hindi siya magti-take off. Take off. Home point updated. Okay, take off na natin. Let's go! Optical sensing unavailable. Para may idea kayo kung gaano kalayo at kung ano yung meron sa lugar natin. Para makita nyo kung nasaan ba ako ng lupalop ng Pilipinas. So ayan oh, kitang kita yung campsite nila. Sila lang yung walang puno eh. Oh, ngayon nakita nyo na. Gaano kalayo, di ba? Nasa 1 kilometer away na ang ating drone, ganyan kalayo.
Yan ang Kapatagan. ...7 PM na. At ganyan nakaganda yung nakikita natin. Parang mga bituin sa Kapatagan. Ayan, ganyan yung nakikita nyo kapag gabi na. Grabe, di ba? Sobrang payapa. So yung may-ari, umuwi na sila. Ngayon ang ginawa nila, hinabilin sa akin yung gate. Kumbaga binigay yung password sa akin para syempre kung gusto mo lumabas, mabubuksan mo yung gate. So nilock nila yung gate ngayon. So gated kasi to. Yun nga lang, wala silang caretaker. Ang sabi nung may-ari, yung babaeng nakausap natin, is babalik daw sila dito ng 7 AM. Tapos yung tindahan nila, open naman siya, 24 hours. Wala lang nagbabantay. Gaya yung sinabi ko, kayo na lang bahalang magbayad at magsukli sa sarili ninyo. Nung dumating yung asawa nung may-ari kanina, si Sir, yung teacher, pinagdalan nila ako ng leche flan. Oh. Tapos, lomi ng Batangas. Wow! Yan, mainit pa. Grabe, maraming salamat po. Paminsan-minsan nakaka-receive tayo ng ganyan kasi natutuwa sila na dito tayo nag-camping. Actually, in-invite tayo ng may-ari dito. Yung nakausap natin kanina, si ma'am. So, yung mga ibang vlogger, pumunta na rin daw dito. Kina ma'am ko naman nalaman na may campsite pala dito at Mount Banoy pa. So, eto na nga. Since nandito na tayo at gabi na, papakita ko na sa inyo yung aking portable bonfire. So, ganito siya kaliit. Ang pangalan niya ay One Fire. Yung kamay ko, ayan, ganyan siya kalaki. Ang laman nito is parang puting kandila with egg tray. Ayan, ganyan yung itsura niya. Parang kandila lang din to. Yung kandila, di ba, may tela sa gitna. So, ito yon. Ito yung sisindihan mo. 5 yan, di ba? Parang star. Sisindihan mo yung 5 na yan at yan yung aapoy. Continuous hanggang maubos yung wax na to. So, di ba yung kandila, matagal maubos din. Ito, matagal din. So, kung gusto ninyo ng matagalang apoy na hindi na kailangang magputol ng kahoy, ngayon naman, para sa mga nagte-trekking na ayaw magdala ng maraming gamit pero gusto mo may bonfire ka pa kahit papaano, di ba? So eto, meron pa siyang mas maliit. So ang laman nito ganun din pero isa lang yung kanyang papel. Hindi ako sure kung egg tray talaga to pero mukhang egg tray kasi kada o-order ka, meron siyang free na lighter na ganito at yung apoy niya hindi siya yung ordinary lighter kasi yung apoy niya ganyan. Ayan. Ayan, madali lang siyang umapoy. Ayan yung isang apoy. Then ito namang isa. So pwede palang kahit isa lang yung sindihan mo, no? Kung nagtitipid ka ng apoy. Naku, gusto ko 5 para sulit. Maliwanag. Yan, parang birthday cake, no? Hipan mo lang yung lighter kasi nasusunog yung lighter, natutunaw eh. Yan, ganyan siya kalakas. Mataas din yung apoy niya eh, no? Kailangan nilalagay ninyo sa lugar na hindi na nagalaw kasi yung wax nito is magiging liquid na yan eh. So hindi siya pwedeng naalog-alog kasi matatapon. Tsaka lata kasi yung lalagyan niya kaya kailangan sa ground mo ilagay or any metal. Baka kasi patong nyo sa lamesa ninyong net o kaya plastic. Matutunaw siya. Ayos oh. Okay na rin. Malakas-lakas din yung apoy niya. Tsaka maganda sa kanya, maliwanag. Dahil 5 yung umaapoy eh. Yellow pa oh. Ganda sa mata, warm siya. Ngayon, ito namang isa, maliit lang. Tingnan natin kung anong itsura. Halimbawa, nasa lamesa ka. Ang lakas din ng apoy niya oh. Pag walang hangin, ang taas ng apoy oh. Taas oh, mo. Baka masunog yung tent ko. Oh, ayan oh. Ang taas oh. Tapos, kapag papatayin mo, tatakpan mo lang siya. Ayun. Wala na. Yeah. Tapos, yung leche flan. So, kainin ko muna yung mga prutas bago ko kainin yung leche flan kasi masasapawan yung tamis ng mga to eh. Yung nga palang bonfire natin, habang tumatagal, lalong lumalakas yung apoy niya kasi yung papel, di ba, nauubos yung wax. So yung papel, naiiwan sa taas, kaya lumalaki yung apoy.
tignan nyo, pag in-off ko yung ilaw, yan, off natin yung light. Ayan, oh. Diba? Okay na rin. Parang birthday mo na wala namang bumati sa'yo, ganun. Ngayon naman, kainin natin yung leche flan. Oh, ang taba ng leche flan dito. Kain tayo. Lasang ube. Tapos yung lasa niya hindi sobrang tamis. Alam mo yung nasa taas ng kalamay, yung rice cake, di ba may matamis sa taas yun? Ganun yung lasa niya. Ang oras ngayon siguro mga alas 8 ng gabi. So sa ingay naman ng city, kusina lang ng sasakyan yung naririnig ko, yung banda dito sa baba. Pero yung ingay dun sa Batangas City, hangin lang yung naririnig natin. Sakto. May pusa dito. Meron akong cat food. Ming ming. Ganda nung cat food niya, oh. Hugis isda, oh. Hindi ka ba nangunguha ng ulam, Ming? Huwag mo naman kunin yung ulam ko, Ming. Bait ng pusa nila dito, sanay sa camper. Hindi takot sa tao. Eh di sabay tayong kumain ngayon, Ming Ming, di ba? Yung bonfire natin, hindi na natin iniisip na mamamatay siya. Ang tagal niyan eh. Tingnan mo, hindi pa nababawasan yung wax niya. Ayan, di ba may RC ako? Ngayon, nilagyan ko ng nagmamountingan ng action camera. Yung sa ulo ko. Kasi pansamantala lang yun. Wala kasi akong pandikit. Nakamount na siya sa RC. On natin yung ilaw. Yan yung ilaw. Mag-ghost hunting muna tayo. Medyo hindi lang fix yung camera natin. Pero pwede na yan. Yan ang gusto ko sa buggy. Kahit saan palag. Di ba? Bahala na kayo dyan guys. Hindi na ako sasama. Hindi ako pwede dyan. RC lang makakapasok. Solid oh. May nakikita tayong bahay sa kaliwa. Iwasan natin yung halaman. Alright, nakapasok na tayo mga kaibigan. So medyo mahirap ang terrain ha. Iwas tayo sa malaking bato. Pag kasi sumayad yung strap, matatanggal yung camera. Yan, crawling lang tayo dyan. Naku po, sumayad na. Pasukin natin ng vegetation. Magugulat yung may-ari ng campsite nito. Naging trail yung campsite nila. Ibang dimension naman to. Marami palang kahoy dito, panggatong oh. Galing ano, kung may mga kalaro lang sana ako dito eh. Kahit simpleng truck lang oh. Nakaka-enjoy din eh, di ba? Pakita ko sa inyo yung bonfire ko. Lumakas lalo yung apoy niya. Yan po. Ang lakas ng apoy. So ito, hindi ko na siya iuwi. Sa isang camping, isang lata ng bonfire ang gagamitin ko. Para every time na may camping, sulit siya. Hindi bitin. Sa mga interested, alam nyo na kung saan. Pindutin nyo yung screen. Kung naka-cellphone kayo, nasa lower left side lang yan, yung product. Ganyan yung tsura ng bonfire natin kapag paubos na siya. Natuyot na yung kanyang mga wax. Pero nandyan pa rin yung karton, no? 6:30 natin inon itong apoy. Ngayon, alas 10 na ng gabi. So, okay na rin. Dahil isang gabi lang ako dito. Hindi ko alam kung paano ko sulitin yung gabi. Sige, try nating sulitin, no? Ngayon, mag-iinit na ako ng tubig kasi medyo malamig dito. Habang nagluluto, ganyan yung nakikita mo. Yes! Let's go! Hatid ko muna itong damit sa CR. Tapos check natin yung CR nila. Itong isang restroom is maliit lang. Tapos itong isa, mas malaki. So dito ka pwedeng mag-shower. Ganyan yung CR niya. Mabango naman. Malinis. Ay, ligo na. Ngayon sabi nung may-ari, malamig daw dito pagka umaga. Kaya susuotin ko tong bagong jacket ng parak. Ay, so ang kapal niya. Pwede na to. Parang marinig yata nilang magbebengget tayo ah. Mukhang late na naman ako magigising ngayon ah. Pasado alas 12 na naman. Ito yung unan ko eh. Tapos ito naman yung kumot ko.
Alam nyo na to. Alright, so drone shot ulit tayo paggising and then bahala na kung ano maging almusal. Good night. Ganda. Dapat talagang uminom ng kape kada gigising ka eh. Isipin mo, malakas naman ako nung natulog. Pag gising ko ng umaga, nangihina ako. Yung pagkakape at saka pag-almusal sa umaga, magagawa mo naman sa bahay yun kahit saan eh, kahit sa condo, ganun. Pero yung makakita ka ng gantong view, hindi lahat ganito.
O nga pala, no, tanggalin ko sa inyo. Pakita ko sa inyo bago madumihan dun sa phase 2. So ito yung bagong i-release pa lang natin na actually existing na to, pero maglalabas kami ng naka-design para sa akin. Pero ganito rin yung halos itsura niya. Siguro yung pangalan ko ilalagay dito, may ibahin tayong shape dito, lalagyan ko ng reflector dito kasi pang riding to eh. So ganyan yung itsura niya. Meron siyang low cut. Malayong malayo siya dun sa leather boots na suot ko. Presko pa siyang sinusuot kasi tela yung nandito eh. And then meron din siyang shifter pads dito para sa mga dekambyong motor. Hindi siya basta-basta nadudula sa mga damo dahil yung swelas niya malalalim yung spikes. Medyo matigas-tigas din yung dito niya sa harapan. Doon. Si Ten. Ten, pwede ka ba sa tinapay, Ten? Naamoy niya yung sardinas pala. Tingnan si Ten. Ten, anong ginagawa mo? Ngayon, meron siyang zipper dito sa gilid para hindi na kayo lagi nagsisintas. YKK pa yung kanyang brand ng zipper. So, alam nyo naman yan. Then, meron siyang pantakip dito para hindi matanggal yung zipper. May lock siya. Dito naman sa sintas, para sa mga conscious naman, baka sumabit daw yung sintas nila. Huwag kayong mag-alala dahil yung pinagtalian nyo, may cover. Ayan. Then, pag isusuot mo naman, dahil high cut siya, meron siyang pinanghihila dito. Ayan. Hihilain mo para mapasok mo kagad. And then separate itong sa likod ng paa natin para madaling pumasok yung paa kahit high cut siya. Then meron siyang protection dito sa likod. Di ko alam yung mga terms dito eh. Leather dito, wrap leather dito. So para sa mga kagaya kung laging nadudumihan sa ride, hindi siya pangitignan pag nadumi. Kumbaga para doon talaga siya eh. Then meron siyang malambot dito, malambot din dito, and then dito naman yung makapal niyang rubber. So abangan nyo na lang kung kailan natin to i-release kasi ima-mass production ito. Inintro ko lang sa inyo. Ito yung kumbaga paunang sample lamang. Okay, pag sinuot mo, ayan basta ang gaan niya kasi tela siya tas ang kapal. Then ang gumawa nga pala nito is factory talaga, malaking factory sa Maribeles, Bataan. Global X yung model nito. Yan, pag sinuot mo, bubuksan mo muna yung zipper niya. And then, ipapasok mo yung ganyan, yung paa mo, and then, ito yung handle, hilahin mo ganyan. Yun Tapos, andali, isi-zipper mo na lang. Pagkatapos, sara mo. Yan. Ito, ikutin naman natin ang buong campsite para may idea kayo sa mga hindi pa nakapunta. So, may 3 upuan dito na logs. Then, sa tapat niyan, pwede kayong mag-bonfire. Dito naman sa baba, may 2 kubo. Pwedeng rentahan, worth 1,500 overnight. Kasya 3 tao. Meron siyang table sa labas, may sink sa tabi ng bakod, at may mga maliit na upuan dito. Ito yung nagsisilbing living room. Pwede rin pala kayong kumain dito sa loob. Yung higaan naman, double deck. Ito yung hagdan. Ito yung sa taas. May harang. Then may bintana. Tsaka dito, overlooking sa baba. Ayun yung makikita mo. Sa living room, ito naman ang makikita mo. Ang ganda. Overlooking dito. Ayan ang makikita mo pagising mo ng umaga. So paglabas mo at gusto mo mag-CR, akyat ka ulit doon sa likod ng aking tent. Kapag uupo ka naman at gusto mo magkape banda dito, ganyan siya kaganda. Relax. Dito naman sa gitna ng 2 kubo, merong may bubong dito at upuan, tapos may duyan. Pwede mo siyang upuan habang nakatingin doon sa baba. Pwede kang humiga. Ganda. Tapos, eto rin yung isa pang kubo. Same lang sila nung isa. Sa bandang kanan ng campsite, merong ganito. Hindi ko alam yung tawag dito eh. Siso? Ay, duyan? Swing. Hindi ko alam bakit ganyan yung hugis ng swing nila eh. Ganyan ba? Bakit parang ipit yung puwit mo? Ayan, ang ganda Ganda. Huwag kayong maglala. Bakal naman siya. Tapos ito yung aking pwesto. Sa likod niyan, yan yung tindahan. Dito pwede magdikit ng sticker. Labas naman tayo. Sa tapat lang ng Vista Manuel, ayun yung akyatan. Papunta doon sa kuweba. So merong kuweba dito. Puntahan natin ng mabilisan. Ito yung ginawa nilang hagdan. So kailangan yung sapatos nyo ready para dito. No? Kaya maganda na. Tatry natin yung sapatos na ibebenta natin, di ba? Meron naman siyang hugis na hagdan kaya hindi ka madudulas. Ang quality ng lupa dito, pilak.
Ayan, masukal lang siya kasi matagal nang hindi inaakyatan to dahil under development pa siya. May pagka-jungle yung adventure natin. Ayan yung kuweba. Maliit lang siya. Pwede mag-lechon dito. Eto, naka-ready na. Pwedeng raw camping dito parang gusto kong subukan mag-raw camping dito. Tapos kapag gusto mong pumunta sa phase 2, ito yung daanan. Matarik na to Napudpud na yung ginawa nilang steps dito. Yun ang gusto natin. Mala jungle adventure. Ito yung ugat-ugat. Oh, bato pala siya. Parang pwedeng akyatin to Siyempre para masubukan yung sapatos natin. Ayos Kapit. Madali lang umakyat. May nakakapitan naman Okay dito. Titignan ko kung saan pwede magtali ng hammock. Sa sapatos, all goods, malambot, makapit. Ayan sinasabi ko, madudumihan talaga siya. Pero bagay sa outfit natin kasi all black. Madali namang bumaba dito Nakikita niyo yung nakatumba na yan. Pwede niyong apakan. Hindi siya mapuputol. Tapos hawak lang kayo dito. At alam nyo ba na mula doon sa phase 1, diretso hanggang doon sa phase 2 is isa lang yung may-ari. Kaya pwede tayo dito. Ayos linis Tapos ito naman yung lababo, common area. Ito naman yung kanilang toilet. Tapos yung camping ground, ito na yun yung entrance. Tapos ganito yung makikita nyo sa phase 2. Right? Mas maganda ang view dito sa phase 2. Dalawa pala yung gate niya. Meron pa dito. Tapos 'di ba, nakasasakyan kayo. Dito nyo iharap. Tapos awning na lang. Kung may rooftop tent kayo, mas malupit, mas mataas ka pa. Medyo nakakalula lang. Yan, ganyan kaganda. Tsaka may signal dito, kaya okay lang. So, ito yung nabili nating Vanquish Edge 10 Optic. May mga pinalitan na rin ako sa kanya, kagaya ng mugs. Meron na siyang stainless protection sa ilalim, like dito sa differential and dito sa gitna. Pinalitan ko na yung suspension ng Desert Lizard. Yung kanyang servo is Expert brushless. Yung motor with ESC is Hobby Wing, programmable. The rest is all stock na. So soon, subukan lang natin lagyan ng FPV camera sa loob. Ilalagay natin dito yung camera. Kaya ito yung kinuha kong RC kasi wala na siyang windshield. So malinaw ang kuhan ng camera kapag ganyan. Alright, bago tayo magligpit, narito ang aking conclusion. So, yung pagpunta pa lang dito, dun sa kapatagan, sa baba, lubak-lubak. Mag-iingat kayo sa mga nagka-counterflow na mga sasakyan, lalo na sa mga truck. Kasi umiiwas yun sa lubak, kaya sila lumalabas sa linya nila. Yung paahon, walang problema, especially sa mga naka-scooter. Tuloy-tuloy lang ang biyahe. Sa mga di-cambio naman, wag lang kayong mabibitin sa cambio. Kailangan lagi naka-prepare yung inyong first gear once na nabitin sa segunda. Pagpababa, ayun. So, pwedeng mag-init yung preno ninyo at magtuloy-tuloy mawalan kayo ng preno. Ako, advice ko lang, tansyahin nyo sa harap muna. Pag natansya mong medyo loaded na siya or madalas mo na siyang nagagamit, mag-rear ka muna. Pangalawa, mabagal lang dapat ang approach ninyo. Ngayon sa mga di-cambio, basic. Mag-iingat lang kayo sa mga nakakasalubong ninyo kasi makipot ang kalsada. Pagdating naman dito sa campsite, kung first time nyo dito, talagang magugulat kayo sa view na makikita nyo, especially doon sa phase 2. Sa kapaligiran, sobrang linis. Sa klima, mas malamig yung previous na pinagcampingan natin. Pero still, malamig pa rin dito kaya magdala kayo ng ekstrang kumot or jacket. Malakas yung chance na umulan, kaya mag-ready rin kayo ng raincoat ninyo. Pagdating sa basurahan, magdala kayo ng garbage bag dahil kung makikita ninyo ito actual lang. Wala kayong makikitang garbage can. Nandun lang sa may tindahan, dalawang maliit. Ang rate dito is only 300 pesos per head, regardless kung nakamotor or nakasasakyan ka. 1.5 yung para sa kubo overnight stay. Para sa sightseeing lang, hindi kayo mag-overnight, 100 pesos lang per head. Same dito yung rate pati sa taas. Pagdating sa insekto, wala namang lamok kagabi. Langaw, wala. Meron lang insektong lumilipad na parang salagubang na maliit. Sa langgam, wala. Pwede yung pet dito. Malamig yung tubig, kaya magpainit na lang kayo pag maliligo kayo kung ayaw nyong ginawin. Yung signal dito, minsan 1 bar, minsan 2 bar. Depende sa location nyo. Sa location ko, madalas 1 bar siya. Pagdating sa number of campers, limited lang. Hindi ko lang natanong kung ilan. Para sa mga type nila, yung maganda yung view, overlooking, ito yung perfect na para sa inyo. Wala siyang river, so ibang campsite naman yon.
Alright, yun lang po ang masasabi ko sa Vista Manuel campsite dito sa Mount Banoy. Para sa mga gustong mag-book, ayan po ang kanilang Facebook page. At ngayon, maglilikpit na ako ng mabilisan. Bago umuwi, pinagmerienda pa kami. Tsaka binigyan ako ng may-ari ng walis tambo. Bago ako umalis, kita niyo yung background ko. Sobrang mafag na. Uwi na tayo at ngayon natin masusubukan ang preno ng Zontes sa downhill. Bye-bye po. Bye-bye 10-10. Sir, thank you. Bye-bye. Ingat sa biyahe. Ingat sa biyahe. May walis ka pa talaga eh. Siyempre. Ayan, ang disadvantage ng naki-scooter. Kahit naigas natin para kumapit yung CVT, wala talaga oh. Pabilis siya ng pabilis oh. Kaya dapat dahan-dahan lang para yung preno hindi siya madaling uminit. Tapos pitik-pitik lang na ganyan. Okay, sige. Survive muna natin tong downhill. Tingnan natin maya-maya. Nandito na ako sa checkpoint. Thank you po. Alright. Nag-survive ang Zontes. So puro harap yung ginamit ko kanina. Tinignan ko kung talagang bibigay yung harapan, pero hindi naman. Siguro dahil syempre mabagal lang tayo. Kaya yun, yung speed lang talaga. Pag may angkas, yun lang. Medyo bibilis yung pagbaba ninyo. Nakakasipag pala kapag bago yung walis.